gabing madilim, kumakahol na aso. May malaking ibong nakatingin sa'yo. At malamig na hanging dumadampi sa iyong balat. Tila ba pakiramdam mo'y may sumusunod sa'yo? Ano kaya yun? Di kaya aswang yun? Ang aswang ay kwento na nagpasalin-salin sa henerasyon ng mga ninunong Pilipino, lalo na sa mga rural na lugar sa Pilipinas. Yung mga bukid o probinsya ba, kung saan madalang pa ang mga nananahan at makaluma pa ang mga pamamaraan, pamumuhay at paniniwala ng mga tao. Subalit, totoo man ito o kuro-kuro, ang mga sumusunod ay ilan sa mga pangontra upang hindi malapitan ng aswang. Ang aswang ay kalimitang pinaniniwalaang kumakain ng lamang loob ng tao, katulad ng puso o atay. Ngunit, pinakakaraniwan kong narinig na kwento ay ang hilig ng mga ito sa mga nagdadalang tao. Ang sanggol na nasa sinapupunan ng ina ay malakas sa pang-amoy ng mga aswang. Exotic foods kumbaga. Idagdag mo na ang dugo ng tao na isa rin sa kanilang mga hiling na pagkain. Sa gabing madilim, ang mga aswang ay nag-aanyong hayop katulad ng aso, pusa o ibon upang hindi mamalayan ng mga tao na sila ay nasa paligid lang. Una sa ating listahan ay bawang o asin. Karaniwang pangontra sa aswang ay ang bawang o asin. Paano? Sasabitan ng bawang ang bawat sulok ng bahay, pinto at bintana. Ang asin ay sinasaboy sa mga entrada, pintuan at iba pang parte ng bahay na pwedeng pasukan. Pangalawa, walis tingting. Ipatayo mo sa pintuan nyo ang walis nang nakabaliktad at hindi makakapasok ang aswang. Sa kabilang banda, kung sila man ay nakapasok na sa loob, kagaya ng mga bisita, paglagay mo nito sa pintuan ay hindi siya makakalabas at tila hindi mapakali. Maaari rin itong ilagay sa silong ng bahay na karaniwang ginagawa sa mga lumang bahay noon. Pangatlo, buntot ng pagi. Takot sila dito dahil sinasabing ginamit ito noon bilang panglatigo sa mga aswang. At dagdag rin dito, ang mga buntot ng pagi ay matalas at nakakalason. Pang-apat, bala ng baril o anumang tanso. Balang ginawang kwintas, agimat, kahit anumang tanso ay malansa sa pangamoy ng aswang. Pwedeng ilagay mo lang sa bulsa o kwintas para sa isang nagbubuntis. Pwede rin kutsilyo o anumang matalas na gawa sa tanso. Maging mga aswang ay takot na masugatan. Pero ang anumang sugat na dulot ng tanso ay di madaling maghilom para sa kanila. Dagdag kaalaman, kapag may naririnig na huni ng ibong tikling sa gabi o walang humpay na pagtahol ng mga aso, ito ay nangangahulugang may aswang sa paligid. Ilan rin sa mga palatandaan kung paano mo masabing ang isang tao ay aswang. Sa araw ay isa lang silang normal na tao. Ngunit kung iyong papansinin kapag sila ay naglalakad at makakasalubong, sila ay nakatungo lang at hindi makatingin ng diretsyo. Mailap ang mga mata kumbaga. Bihira rin sila makapagpalitan ng usapan. Hindi mahiling makihalubilo sa karamihan at palaging nasa kanilang bahay lamang tuwing araw. Ang isang aswang ay hindi namamatay ang katawang tao hanggat hindi niya naipapasa o naipapamana ang kanyang kapangyarihan sa mga anak. Naipapasa lamang ito sa anak na buong puso ang pagtanggap sa kapangyarihan. Maraming salamat sa iyong pakikinig at muli kung nagustuhan mo ang aking ibinahagi ay mag-subscribe ka na sa aking channel at i-like mo na din ang video na ito. Hanggang sa susunod na lang sa ating mga kwentong kababalaghan.